Alright, nakarating na rin sa wakas dito sa sakay ng bangka papuntang Anawangin Cove, Zambales. Inabot nga pala kami ng halos 4 na oras bago makarating dito. Kaya tara, samahan nyo kaming libutin ang Anawangin Cove, Zambales. Ayun, hinahanda na nila kuya yung bangkang sasakyan namin papunta dun sa Anawangin Cove. Nilalapit nila dun sa pangpang para mas madali kaming makasakay. Sa puntong to, isa-isa na kaming sumasakay dun sa bangka. Medyo mahirap lang kasi walang hagdan eh. So talagang sasampa ka dun sa mismong gilid ng bangka para makasakay ka. Ayan o. Ay. Alright guys, paalis na kami. Hey, Dane. Yes! Woo! Mami! Ayun, umalis na pala yung bangka. Tapos, ito yung view na bumungad sa amin, oh. Wow! Di ko inakala na may ganito palang scenery dito sa may Zambales. Siya nga pala, yung biyahe pala ng bangka, umaabot din ng halos 30 minutes papuntang Anawangin Cove. Parte pa rin pala ng mainland Luzon itong Anawangin Cove. Kaso nga lang, walang direktang kalsada patungo dito. Kaya kung gusto mong marating to, kailangan mo muna talagang sumakay ng bangka. Ayun, sa wakas, nakarating na rin kami dito sa Anawangin Cove. Ayan, at isa-isa na kaming bumababa. Ayan, dahil dalawa lang sila kuya, tumulong na rin kami para mas mabilis may baba yung mga gamit namin. Pagkatapos namin magbaba ng mga gamit, dumiretso na kami dito sa waiting area para makapag-start na yung briefing at malaman namin kung saan kami tutuloy. Ito nga pala yung itsura ng dalampasigan ng Anawangin. Pagkatapos ng briefing, nalaman namin na wala palang activities na pwedeng gawin dito sa island. Dahil recently, nagkaroon pala dito ng bagyo at apektado yung lugar at syempre pati yung kanilang mga facilities. Pero normally, meron sila dito mga activities kagaya nung UFO, banana boat ride, jet ski, at pati na rin yung ATV. At sabi nila, meron dito mga nagpa-perform every Saturday night. Kaso nga lang nung pumunta kami, wala eh. Pero okay lang, kaya in-enjoy na lang namin yung place at yung dagat. Kaya kapag pumunta kayo dito, medyo babaan nyo muna yung inyong expectation dahil ngayong lugar is under rehabilitation. Ito nga pala yung napili naming room. Kaya niyang mag-accommodate up to 16 packs. Malaking kubo siya na may sariling CR. Wala nga lang aircon pero may pinaprovide silang electric fan. Siya nga pala, yung kuryente dito is from 6 PM lang up to 6 AM. At wala ring signal dito ng kahit anong network. Pero meron naman silang wifi. Kaya nga lang, hindi ganun ka-stable, so this is not a good place for you to work remotely. Pero kaya ka nga pumunta dito para mag-disconnect at mag-unwind. So, enjoy mo na lang muna yung place. Pagkatapos namin may settle yung aming mga gamit, dumiretso muna kami dito sa tabing dagat para makapag-swimming. Wow, ang ganda ng view oh. Ito yung time na pababa na yung araw. Pagkatapos namin mag-swimming, nag-start na rin kaming maghanda ng aming hapunan. Ito na mga pwede pang na guys, maapoy na. Yan na. Okay na yan guys. Sobra na yan insan. Yan, dalawa na nagpapaypay. Ayun na. Ayan, dahil hindi kami makapagpaningas ng uling, plan B, ginamitan namin ng portable butane stove para mag-apoy na siya. Ay!
Ayun, nakapagpaningas naman. Tapos pagkatapos nun, kumain na kami at natulog ng maaga. Alright. Ayun, maaga nga pala kami lahat gumising para mag-trekking paakyat doon sa tuktok ng bundok para naman makita namin yung view ng Anawangin Cove galing sa itaas. Nagumpisa na kami dito umakyat. By the way, yung paakyat pala hindi naman ganun kahirap kasi meron namang mga hawakan at merong hagdan. Nakakapagod lang talaga. Bakit yung design ng hagdan? Walang landing. Ayun, nakikita ko na si ano. Ano, okay na? Nakikita ko na si Abraham. Wow, ganda guys. Bro, huwag ka muna kapatid. Picture muna ako. Wait, picture muna. Dito, halos nasa kalahati na kami ng distance papunta doon sa tuktok ng bundok. Pero habang pataas ka ng pataas, paganda rin ng paganda yung view. Sulit talaga yung pagod. Sa wakas, nakarating na rin kami. At ito nga pala yung view kapag nandun ka sa taas. Wow, super ganda. At pagkatapos namin mag-picture, bumaba na rin kami kaagad para makapag-swimming ulit at syempre para makapaganda naman pauwi ng Metro Manila. Alright, at this point, papunta na kami dun sa bangkang sasakyan namin pabalik ng San Antonio. Hindi man namin nakumpleto ang lahat ng activities sa Anawangin Cove, uuwi pa rin kaming nakangiti. Dahil kahit sa maikling panahon, naipahinga namin ang aming mga isipan. Babalik ba ako dito? Well, definitely. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli. Alright.